Chapter 6. Ang tagumpay ng huling Adan. Ang mga conflict ay karaniwang may malalim na pinag-uugatan sa kasaysayan. Kung babasahin mo ang mga balita tungkol sa giyera, labanan at mga away na nangyayari sa anumang araw, matutuklasan mong ang mga iyon ay hindi nangyari ng walang dahilan. Minsan pa nga ay daang taon na o higit pa ang nakalipas kung susuriin mong mabuti ang pinagmulan ng mga conflict. Ganoon din ang labanan ni Jesus at ni Satanas. Tinalo ni Jesus ang Great Accuser nang magtagpo sila sa ilang. Dito humantong ang kanilang conflict na inabot na ng ilang libong taon at kinasasangkutan ng buong sangkatauhan. Actually, ito ang simula ng katapusan ng labanang iyon. Sa nakalipas na daan-daang taon, kinakalaban ni Satanas ang Diyos at ang plano niya sa mundo. Pero ngayon ay kaharap na niya ang isang tiyak na tatalo sa kanya. Hindi ibig sabihin na hindi kilala ni Satanas si Jesus. Ang dalawang tuksong ibinigay niya ay tumukoy sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Pero kahit alam niya iyon, naniniwala pa rin si Satanas na magagawa niyang akayin si Jesus sa pagkakasala. At bakit hindi? Lahat ng tao sa kasaysayan ng mundo ay nahulog sa kanyang mga tukso. Bakit nga hindi rin ang isang ito? Baka nagkamali ang Diyos nang siya ay naging taong katulad nito, na may katawan ng tao, kahinaan ng tao, may limitasyon ng tao. Baka nga sa wakas ang Diyos ay naging marupok. Sa pagtatapos ng kanyang unang pakikipagharap kay Jesus, na-realize na ni Satanas na walang pag-asang mangyari iyon. Sa katunayan, nang makita niyang pumalpak ang mga best tactics niya, mapapaisip ka kung umalis siyang alam na malapit na ang katapusan niya. Mapapaisip ka kung naalala niya ang tinig ng Diyos na nangako sa kanya, ilang libong taon na ang nakaraan. Oo nga't, tutuklawin mo ang sakong ng hari pagdating niya, pero siya naman ang dudurog sa iyong ulo. Siguro ay gusto niyang balikan ang mga panahong parang nananalo siya sa pakikipaglaban niya sa Diyos. Gusto niyang paalisin sa trono ang Diyos. Hindi masyadong pinag-usapan sa Biblia si Satanas. Ang focus nito ay ang Diyos, ang kanyang relasyon sa mga tao, ang kanilang pagre-rebelde at kasalanan laban sa kanya, at ang kanyang planong iligtas at patawarin sila. Pero nandoon pa rin si Satanas, ang tempter at accuser ng sangkatauhan, ang greatest enemy ng Diyos at ng kanyang mga plano. Walang masyadong sinabi tungkol sa pinagmulan niya, pero may mga pahiwatig sa iba't ibang bahagi ng Biblia tungkol dito. Higit sa lahat, malinaw na hindi ipinakilala si Satanas na parang may kaparehong lakas pero kabaligtaran ng katangian ng Diyos. Ang mga Old Testament prophets ang nagpahiwatig na si Satanas ay dating isang anghel na nilikha ng Diyos para paglingkuran siya katulad ng ibang mga anghel. Ganito siya inilarawan ni Ezekiel. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Sardio, topaz at diamante na nagniningning. Berilo, onisi at jasper na walang kahambing. Safiro, esmeralda at karbungko. Ginto ang iyong inggasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Kapag binasa mo ang aklat ng Ezekiel, malinaw na ang nakasulat na ito ay tumutukoy sa hari ng isang lungsod na tinatawag na Tyre. Ang pahayag na ito ay sinimula ng sinabi ng Diyos kay Ezekiel na managhoy ka para sa hari ng Tyre. Pero ang mga prophecies sa Old Testament ay mga mysterious messages na minsan ay may mas malalim na kahulugan katulad ng nakasulat na ito. Mula sa mga unang salita ng mensaheng ito, malinaw na ang tinutukoy ni Ezekiel ay hindi lang ang hari ng Tyre. Ano nga ba naman ang kahulugan ng ang lalaking ito, ang namumuno sa isang mayaman pero hindi kilalang city sa ancient Near East, ay nasa Eden, na siya ay isang kerubing pinili upang maging guardian at siya ay nasa banal na bundok ng Diyos? Walang sense at kahit na ito'y isang tula, hindi iyon magiging kapani-paniwala. Malinaw na may ibang nangyayari rito at ang effect ay parang sa pelikula,
Para bang ang mukha ng evil king ng Tyre ay nakakapalit ng isa pang mukha, ang mukha ng nasa likod ng kasamaan ng Tyre, ang siyang nag-uudyok at nagtutulak para ipagpatuloy ang kasamaan at sumasalamin din sa katangiang ito. Nakikita mo ba ang ginagawa ni Ezekiel doon para paigtingin ang kapangyarihan ng kanyang prophecy laban sa hari ng Tyre? Pinapasulyap niya sa atin ang siyang pinakapinuno ng pagre-rebelde sa Diyos, si Satanas. Kaya inilarawan ni Ezekiel si Satanas na nahulog mula sa kanyang mataas na posisyon. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. Ganito naman inilarawan ni Propeta Isaias ang kasalanan ni Satanas. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Higit sa ano paman ang kasalanan ni Satanas ay pride. Hindi siya naging kontento sa pagkakalikha sa kanya ng Diyos kahit na labis ang kanyang karangyaan at kagandahan. Gusto niya ang higit pa. Sabi ni Isaias na ang gusto niya ay maging gaya ng kataas-taasang Diyos. Hindi na nakakapagtaka na nang magpasya si Satanas na tuksuhin ang tao na magrebelde sa Diyos at sundin ang sarili nila. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagbibitaw ng pangako na kung hindi nila susundin ng Diyos, sila ay magiging gaya ng Diyos. Isang paalala na ang Diyos ang hari. Nagpatuloy ang kwento sa pinakasimula ng Biblia sa aklat ng Genesis at nagiging malinaw na kung bakit kailangan ng tao si Jesus. Pagkatapos na magtagumpay si Satanas na tuksuhin ang mga unang tao na magkasala, inakala ni Satanas na nawasak na niya ang sangkatauhan at hindi na ito muling mabubuo. Inakala niyang kasabay nito ang pagdurog niya sa puso ng Diyos at sa pundasyon ng kanyang trono. Ang salitang Genesis ay nangangahulugang simula at iyon nga ang inilalarawan ng aklat na ito. Sa mga unang kabanata, ikinuwento ang paglikha ng Diyos sa buong mundo, ang lupa, ang dagat, ang mga ibon at mga hayop at isda, sa pamamagitan lang ng kanyang salita. At malinaw rin ditong sinabi na pagkatapos niyang gawin ang lahat, ang kanyang nilikha ay mabuti. Nakatala rin dito kung paanong ginawa ng Diyos ang mga tao sa pagtatapos ng kanyang paglikha. Ang unang tao ay hindi lang isa pang hayop. Siya ay espesyal, nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, sabi sa Bible, at malinaw na mas mataas kaysa sa lahat ng nilikha. Ang tao ay may special place sa puso ng Diyos at sa kanyang plano. Ganito inilarawan ng Genesis ang paglikha ng Diyos sa unang tao. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Ang salitang Hebreo na pinagmulan ng salitang lalaki ay Adam, na siya ring naging pangalan ng lalaki, Adan. Sa simula't simula pa ay mabuti na ang Diyos kay Adan. Inilagay siya ng Diyos sa isang espesyal na lugar sa mundo na tinatawag na Eden, na nilagyan ng Diyos ng isang garden. Iyon ay isang magandang lugar kung saan ay may umaagos na ilog at lumalago ang lahat ng uri ng puno na magandang tingnan at may masarap na bunga. Higit pa rito, sa gitna ng garden ay may dalawang espesyal na puno, ang puno ng buhay at ang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Mabuti ang pamumuhay ni Adan sa garden pero may kulang pa rin. Kailangan niya ng kasama at alam iyon ng Diyos. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya sa puntong ito, ginawa ng Diyos ang natural na gagawin ng sino man sa atin. Sinabihan niya si Adan na pangalanan ang lahat ng mga hayop. Ngayon kung nagtataka ka, kung ano na ba ang nangyayari sa puntong ito, hindi ka nag-iisa. Maraming napapakamot ng ulo dahil sa plot twist na ito sa kwento. Itinuturing na lang ito ng maraming tao, kahit na ang matatagal ng mga Kristiyano, na isang cute na kwentong pambata.
na parang commercial break bago magpatuloy ang kwento tungkol sa paglikha kay Eva. Walang random na detalye sa kwentong ito, mahalagang prinsipyo yan na dapat mong tandaan kung gusto mong maintindihan ng Biblia. Ang kwento ng pagpapangalan ni Adan sa mga hayop ay may mahalagang layunin. Isa rito ay ang pagbibigay ng Diyos kay Adan ng isang mahalagang object lesson. Habang isa-isang pumaparada sa harapan niya ang lahat ng mga hayop, mga ibon, mga isda at mga insekto, at sinasabi ni Adan ang mga salitang katulad ng tigre, rhinoceros at lamok, na-realize niya na wala sa mga nilikhang iyon ang magiging angkop na makakasama niya. Wala sa mga iyon ang katulad niya. Nang ma-realize na iyon ni Adan, pinatulog siya ng Diyos ng mahimbing, kinuha ang isa niyang tadyang at nilikha ng Diyos ang unang babae para maging kasama ni Adan. Isipin mo ang excitement ni Adan nang magising siya at makitang nakatayo roon si Eva. Perfect siya. Napasigaw si Adan lalo na pagkatapos niyang maisip kung ang balyena, ang giraffe at ang salagubang ang makakasama niya. Narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Isang dahilan yon kung bakit pinapangalanan ng Diyos kay Adan ang lahat ng mga hayop. Gusto niyang malaman ni Adan nang walang pagdududa na ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay nilikha para sa kanya at mula sa kanya sa pinaka-intimate na paraan. Mayroon pang ibang layunin ng Diyos para kay Adan sa pagpapangalan niya sa mga hayop. Marahil ay natutuwa ang Diyos na makita si Adan na ginagawa ito pero hindi ito laro at katuwaan lang. Ito rin ay paraan ng Diyos para sabihin kay Adan na mayroon siyang trabahong gagampanan sa mundo. Bilang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang natatanging nilalang sa larawan ng Diyos, si Adan ay magiging tagapamahala sa mundong pagmamay-ari ng Diyos. Ang pagpapangalan sa isang bagay ay isang paraan ng pagsasailalim nito sa kanyang kapangyarihan o authority, katulad ng privilege ng isang nanay at tatay na pangalanan ang kanilang anak. Kaya sa pagbibigay ng pangalan sa mga hayop, inilalagay ni Adan ang mga ito sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang tagapamahala ng nilikha ng Diyos sa ilalim ng Diyos mismo. Mahalaga rin ang katotohanan ito kapag na-realize natin na sa oras na makita ni Adan ang babae ay pinangalanan niya ito. Tatawagin siyang babae. At pagkatapos ay sinabi sa Biblia na pinangalanan siya ulit. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva. Makikita mo ang ginagawa ng Diyos dito. Itinatatag niya ang buong sistema ng pamamahala kung saan si Adan ay binigyan ng authority kay Eva at silang dalawa bilang mag-asawa ay binigyan ng authority sa lahat ng nilikha at lahat ng ito ay para ilarawan ang realidad na ang Diyos ay nakaupo sa trono at naghahari sa lahat. Ito ay bahagi ng ibig sabihin ng Diyos nang likhain niya ang lalaki at babae sa kanyang larawan. Ang image o statue ay karaniwang ginagamit ng mga mananakop na hari para ipaalala sa kanilang mga nasakop kung sino na ang naghahari sa kanila ngayon. Ito ay inilalagay sa isang mataas na bahagi na kita sa anumang bahagi ng rehiyon at ipinapahayag nito sa mga tao, ito ang inyong hari. Ganito rin sa paglikha ng Diyos kina Adan at Eva. Ano pa man ang ibig sabihin ng paglikha sa larawan ng Diyos, ito ay nangangahulugang ang tao ay sumisimbolo at nagpapaalala sa mundo na ang Diyos ay hari. Kahit na sila ay mamamahala sa buong creation, gagawin nila iyon bilang kinatawan ng Diyos mismo, ang dakilang hari. Malamang ay sobra itong ikinagalit ni Satanas. Halos ganap ang pagkawasak. Ang pag-atake ni Satanas sa mga tao ay isang maingat na plano para wasakin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa hardin. Ang interes niya ay hindi lang magkasala ng isang beses ang isang tao laban sa Diyos. Ang gusto niya ay baligtarin ang lahat ng itinatag ng Diyos na awtoridad at mga simbolo ng paghahari at pamumuno. Gusto niyang guluhin ang napakagandang ginawa ng Diyos sa creation at nang sa gayon ay mapahiya ang Diyos. Mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva
na malaya silang kumain mula sa anumang puno sa Garden of Eden maliban sa isa, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang punong iyon ay mahalaga sa ilang dahilan. Una, ito ay isang paalala sa mga tao na ang kanilang authority sa creation ay limitado at itinalaga lang, hindi sila sovereign. Hindi ganap at sukdulan ang kanilang kapangyarihan. Nang sabihin ng Diyos na huwag nilang kainin ang bunga noon, hindi siya nagdaramot lang. Ipinapaalala niya kina Adan at Eva na siya ang kanilang hari, na kahit na sila ay binigyang dangal bilang tagapamahala ng kanyang nilikha, siya pa rin ang Creator at Lord. Kaya talagang mabigat ang parusang ipinangako ng Diyos sa pagsuway. Sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ang pagsuway ni na Adan at Eva sa utos na ito ay isang tangkang pagre-rebelde sa autoridad ng Diyos, paghihimagsik laban sa kanilang hari. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang punong iyon. Nalalaman ng mga unang readers ng Genesis na ang kaalaman kung ano ang mabuti at masama ay karaniwang gawain ng isang hukom sa Israel. Ibig sabihin, ang hukom ang magpapasya kung ano ang mabuti at masama at magbibigay ng mga desisyon batay sa kaalamang iyon. Sa gayon, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay isang lugar ng paghuhukom. Doon dapat ginamit ni Adan ang kanyang authority bilang tagapamahala at tagapag-ingat ng hardin ng Diyos. Dapat ay sinigurado niyang walang makakapasok na kasamaan doon, at kung mayroon man, siguraduhin niyang ang kasamaan ay mahahatulan at maiwawaksi. Doon mismo umatake si Satanas sa Tree of Judgment, ang paalala kay Adan ng pinakamataas na paghahari ng Diyos. Pagkatapos, mag-anyong ahas pinayuhan niya si Eva na suwayin ang utos ng Diyos at kumain ng bunga nito. Ganito inilarawan ng Genesis ang pagtatagpong ito. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay." Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Napakalaking trahedya ang pangyayaring iyon, at sa mga oras na iyon parang lubusan nang nanalo si Satanas. Nakumbinsi niya ang mga taong minamahal ng Diyos na sumuway sa kanya sa pamamagitan ng pagbibitiw ng pangako sa kanila nang gusto niya ring makamit para sa sarili niya ang maging katulad ng Diyos. Pero hindi lang iyon, nagawa rin niya ang kanyang layunin mula pa sa umpisa, ang guluhin ng kaayusan ng nilikha ng Diyos. Ganito niya ginawa iyon. Naisip mo ba kung bakit si Eva ang nilapitan ni Satanas para tuksuhin sa halip na si Adan? Kahit na si Adan ang binigyan ng autoridad, at kahit na ang Biblia ay consistent sa pagsisi kay Adan sa kanyang kasalanan, si Eva talaga ang unang nilapitan ni Satanas. Bakit? Hindi dahil sa palagay ni Satanas ay mas madaling target si Eva. Hindi. Ito ay dahil ang kanyang buong layunin ay ipahiya ang Diyos at pabagsakin ang kanyang autoridad. At gusto niyang gawin iyon sa kapanipaniwala at tusong paraan. Kaya hindi niya gustong magkasala lang si Adan laban sa Diyos. Gusto niyang hatakin ni Eva si Adan sa pagre-rebelde laban sa Diyos. Pero hindi lang iyon. Naisip mo ba kung bakit lumapit si Satanas sa mga tao sa anyo ng isang ahas? Bakit hindi siya nag-anyong tao rin? O kung hayop naman ay giraffe o aso? Sa pareho ring dahilan, dahil ang gustong gawin ni Satanas na panggugulo sa autoridad ng Diyos ay ganap at lubusan. Kaya lumapit siya kina Adan at Eva bilang isang hayop na isa sa mga pinamamahalaan ni na Adan at Eva at hayop na sumisimbolo
sa pinakamababang nilalang, ang ahas. Nakita mo, ang structures ng authority ay nabuwal na parang mga dominos. Isang mababang hayop ang tumukso sa babae na nagpahamak sa lalaki na nakipagdigma laban sa Diyos. Ang pagkawasak ay halos ganap. Bumagsak si Adan sa lahat ng tungkulin niya sa lahat ng paraan. Hinusgahan niya dapat ang ahas sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama dahil sa kasamaan nito, pero sumali siya sa pagre-rebelde ni Satanas laban sa Diyos. Sa halip na ingatan ang hardin at palayasin ang ahas, isinuko niya ang hardin sa kanya. Sa halip na paniwalaan ang salita ng Diyos at gumawa ayon sa paniniwalang iyon, pinagdudahan niya ang salita ng Diyos at ibinigay ang kanyang pagtitiwala kay Satanas. Sa halip na magpasakop sa Diyos at matapat na gawin ang kanyang role bilang tagapamahala, nagpasya siyang angkinin ang paghahari para sa kanyang sarili. Katulad ng unang ginawa ni Satanas, nagpasya siyang gusto niyang maging katulad ng Diyos. Isang mundo ng bangungot. Ang mga bunga ng kasalanan ni Adan ay kagimbal-gimbal. Ngayong ang mundo ay nagrebelde na laban sa manlilikha, hinatulan at isinumpa ng Diyos ang lalaki at ang kanyang asawa, maging ang tumukso sa kanila. Para sa lalaki at babae, hinatulan niyang ang buhay ay hindi na magiging isang paradise para sa kanila. Ito ay magiging mahirap, nakakapagod at painful. Ang panganganak ay masakit, ang pagtatrabaho ay nakakapagod, at ang mundo ay magiging maramot sa pagbibigay ng bunga at ani. Pinakamasaklap sa lahat, ang magandang relasyon sa Diyos na na-enjoy ni Adan at Eva ay naputol na. Pinalayas na sila sa Garden of Eden habang panahon, sarado na ang daan pabalik at binabantayan ng isang anghel na may burning sword upang walang makapasok doon. Iyon ang pinakamalalim na kahulugan ng pangako ng Diyos na ikamamatay nila ang pagsuway. Oo nga't mamamatay ang katawan ni Adan at Eva paglipas ng panahon, pero ang mas masaklap na kamatayan na kanilang mararanasan ay ang kamatayang espiritual. Sila ay nahiwalay sa Diyos, the author of life, at ang kanilang mga kaluluwa ay namatay sa bigat ng kanilang pagsuway. Mahalagang maintindihan na hindi lang sina Adan at Eva ang naapektuhan ng kanilang kasalanan. Naapektuhan rin nito ang lahat ng kanilang mga anak at lahat ng nagmula sa kanilang lahi. Kaya ang mga sumunod na chapters sa Bible ay nagpakita kung paanong ang kasalanan ay nagpatuloy at lumaganap sa mga tao sa mga sumunod na henerasyon. Pinatay ng anak ni Adan at Eva na si Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa pride at selos, at mula noon, ang kasalanan ay nagsimulang magkaroon ng mas matibay na kapit sa puso ng mga tao. Nagkaroon naman ng cultural progress ang lahi ni Cain. Nagtatag sila ng isang city at nagkaroon ng pag-unlad technologically at artistically. Pero malinaw sa kwento ng Biblia na ang mga tao ay naging mas patigas ng patigas sa kanilang kasalanan, mas naging committed sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, sa imoralidad at karahasan. Isa sa lahi ni Cain ay nagmalaki pa na pumatay siya ng isang lalaki dahil lamang sinugatan siya nito, at ipinagmalaki pang ipaghihiganti niya ang kanyang sarili ng 77 ulit sa sinumang manakit sa kanya. Lumikha ang kasalanan ng isang mundo ng bangungot. Kasabay nito, ang physical effects ng death sentence ng Diyos na ang kanilang mga katawan ay babalik sa lupa bilang alikabok ay nangyayari na hindi lang kina Adan at Eva kundi sa buong sangkatauhan. May isang amazing chapter sa Genesis na nagtala ng mga descendants ni Adan at kung gaano katagal na buhay ang bawat isa sa kanila. Ang kakaiba rito, bukod sa kung gaano kahaba ang buhay ng mga tao noon, ay kung paano natapos ang bawat entry. Paulit-ulit na mababasa ang tala ng buhay ng bawat tao ay natapos sa at siya'y namatay. Nabuhay si Adan ng 930 years at siya'y namatay. Nabuhay si Seth ng 912 years at siya'y namatay. Si Enos ay namatay. Si Kenan ay namatay. Mahalalel at Jared at Matusalem, lahat ay namatay. Katulad ng sinabi ng Diyos, ang kamatayan ay nagahari sa sangkatauhan. Nakikita mo ba ang kahalagahan nito? Nang magkasala si Adan, hindi siya nagkasala bilang isang tao lang.
At hindi lang siya ang nagdusa dahil sa bunga ng kasalanan niya. Nang magkasala siya, ginawa niya iyon bilang kinatawan ng lahat ng mga susunod sa kanya. Kaya nasabi ni Pablo sa New Testament na ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat at naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao. Si Adan ay kumatawan sa ating lahat, gumawa para sa ating lahat, nagrebelde para sa ating lahat. Maraming tao ang nagsasabing unfair ang katotohanan iyon. Mas mabuti pa kung hahatulan ako sa sarili ko lang at hindi dahil may ibang nagrepresent sa akin, sabi nila. Pero kapuna-puna na hindi ganon ang naging pagtingin ng lahi ni Adan. Siguro ay alam nila na kung hahayaan ng Diyos na hatulan sila sa sarili nilang gawa, hindi rin sila magiging mas mabuti kay Adan. Pero alam din nila na ang pag-asa lang nila para maligtas ay kung may ipapadala ang Diyos na isang representative. Isa pang Adan na muling kakatawan sa kanila para sa pagkakataong ito ay iligtas sila. Kinatawan ni Adan ang sangkatauhan sa pagsunod kay Satanas at pagrerebelde laban sa Diyos. Ang kailangan ngayon ay isang representative na kakatawan sa sangkatauhan sa pagsunod sa Diyos at pagtatagumpay laban kay Satanas. Ito na ang kinahinatnan ng lahat. At ganoon nga ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya. Pagkatapos ng pagkakasala ni Adan at Eva, nangako ang Diyos na gagawa siya para iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang representative. Isa pang Adan para kumatawan bilang kahalili nila at sa pagkakataong ito, ipanalo ang kaligtasan para sa kanila. Amazing ang pagkakataong iyon nang ginawa ng Diyos ang pangakong ito dahil dumating ito sa pinakamadilim na pangyayari habang hinahatulan ng Diyos ang ahas na tumukso kina Adan at Eva para magkasala. Ganito na itala ng Genesis ang sinabi ng Diyos, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Nakita mo ba ang pangako sa bandang huli? Isang araw magpapadala ang Diyos ng isang tao para tuluyang durugin ang ulo ni Satanas. Sa madaling salita, ang taong ito ang gagawa ng dapat na ginawa ni Adan bilang representative ng sangkatauhan at sa gayon magliligtas sa kanila sa kapahamakang naidulot sa kanilang sarili at sa buong mundo ng kanilang kasalanan. Mula sa puntong iyon, ang pangako ng isa pang representative, isa pang Adan, ay naging dakilang pag-asa ng sangkatauhan. Bawat henerasyon ay naghihintay sa araw na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, at paminsan-minsan ay napapaisip sila kung ang taong ito o ang taong iyon na nga ba ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya nang ipinanganak si Noe, nasabi ni Lamech na punong-puno ng pag-asa. Mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Pero siyempre, hindi pa nangyari iyon. Oo, katulad ni Adan ay naging kinatawan si Noe ng sangkatauhan, pero pagkalabas niya sa arko ay pinatunayan niyang siya ay isa ring makasalanan. Ang pangalawang Adan na ito ay palpak rin katulad ng una, at malinaw na hindi pa dumarating ang Great Redeemer. Sa mga sumunod na panahon, at sa kasaysayan ng Israel, ang pag-asa ng mga tao sa katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa pagkakaroon ng representative. Moses, Joshua, David, Solomon, mga hukom, mga hari, bawat henerasyon ay umasa na siya na nga iyon. Pero lagi rin silang nadidismaya. Pero dumating si Jesus ang huling Adan na tatayo bilang representative ng sangkatauhan at gagawin ang hindi nagawa ng unang Adan. Kaya napakahalaga ng paghaharap ni Jesus at ni Satanas sa disyerto. Hindi lang si Jesus tumatayo bilang champion ng Israel, the Davidic King, pero siya rin ay tumatayo bilang champion ng sangkatauhan, ang siyang magpapanalo ng labanang ipinatalo ni Adan na siyang unang ama ng mga tao. Naalala mo ba ang 3 tuksong ginamit ni Satanas laban kay Jesus? Oo nga't iyon ay kaugnay ng hindi malilimutang pagbagsak ng Israel.
pero iyon rin ang mga tuksong ginamit ni Satanas kina Adan at Eva sa garden. Hindi mahirap marinig ang mga eko nito. Gawin mong tinapay ang mga bato, Jesus. Gutom ka, bigyan mo ng kasiyahan ang sarili mo ngayon. Tingnan mo ang bungang iyan, Adan. Ang ganda sa paningin, kunin mo na ngayon. Talaga bang tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, Jesus? Well, sasabihin ko sa iyo na hindi. Bakit hindi mo siya hamunin na patunayan iyon? Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay ka, Adan? Well, sasabihin ko sa iyo na hindi. Subukin mo siya at malalaman mo. Lumuhod ka at sambahin mo ako, Jesus, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian sa mundo. Sundin mo ako, Adan. Sambahin mo ako at gagawin kitang katulad ng Diyos. Ang pakikipaglaban ni Jesus kay Satanas noong araw na iyon ay hindi lang isang personal na laban. Oo, naranasan niya ang mga tukso para maunawaan ang pinagdaraanan ng mga tao, pero may ginagawa siya na hindi nagawa ng kanyang bayan. Labanan ng tukso hanggang sa sukdulan ng lakas nito at lubusang talunin ito. At sa prosesong ito habang ipinaglalaban niya ang kanyang bayan laban sa kanilang mortal na kaaway, ginagawa niya ang dapat ay ginawa nila mula pa sa simula. Binibigyang karangalan niya ang Diyos, sinusunod siya at sinasamba siya para sa kanila bilang kanilang hari at representative at champion. Pero hindi pa tapos iyon. Kahit natalo na si Satanas, ang sumpang tiyak kang mamamatay ay nakaabang pa rin parang isang patalim sa ulo ng sangkatauhan. Kaya kahit natalo ni King Jesus si Satanas, pinaglabanan ang mga tukso hanggang sa huli at namuhay na may perfect righteousness sa harapan ng Diyos. Hinihingi pa rin ng katarungan ng Diyos na huwag isantabi o baliwalain ang kasalanan ng mga tao. Nagrebelde sila sa Diyos, bawat isa sa kanila, at hinihingi ng hustisya na ipataw ng Diyos ang parusang nararapat sa kanila. Spiritual death, pagkakahiwalay sa Diyos at maging ang puot niya, at pairalin ito ng buo at lubos. Kung hindi niya iyon gagawin, magiging questionable ang karakter ng Diyos. Nakita mo, kung ililigtas ni King Jesus ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan, hindi sapat na talunin niya ang kanilang great enemy. Kung tutuusin, ay tinukso lang naman sila ni Satanas na magkasala. Sila pa rin ang nagpasyang magrebelde laban sa Diyos. Ibig sabihin noon ay karapat-dapat silang hatulan ng kamatayan, pero hindi pa rin naigagawad ang paghatol na iyon. Para mailigtas ang kanyang bayan, kailangang lubusang akuin ni Jesus ang sumpa. Dahil sa makatwirang puot ng Diyos laban sa mga makasalanan, kailangang akuin niya ang ipinataw ng Diyos na parusa bilang kapalit nila. Kailangang tumayo siya bilang kanilang substitute, hindi lang sa buhay kundi maging sa kamatayan. Ito ang ibig sabihin noon, para mabuhay ang mga kabilang sa kanya, ang champion ay kinakailangang mamatay.